Let us begin our evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. John. After this, Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's son, and two others of his disciples. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we also will come with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, children, have you caught anything to eat? They answered him, no. So he said to them, cast the net over the right side of the boat, and you will find something. So they cast it, and were not able to pull it in because of the number of fish. So the disciples of Jesus loved said to Peter, it is the Lord. When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about 100 yards, dragging the net with fish. When they climbed out on shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread. Jesus said to them, bring some of the fish you caught. So Simon Peter went over and dragged the net ashore, full of 153 large fish. Even though there were so many, the net was not turned. Jesus said to them, come have breakfast. And none of the disciples dared to ask him, who are you? Because they realized it was the Lord. Jesus came over and took bread and gave it to them, and like manner the fish. This was now the third time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. He then said to Simon a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was distressed that he had said to him a third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you to where you do not want to go. He said this, signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, follow me. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ano po? We titled our recollection tonight with the question,
Do you love me? Do you love me? From the Gospel of John, chapter 21, 1 and following. Do you love me? And many of the scripture scholars would say the three questions corresponding to Peter's three denial of Jesus, providing a chance for redemption. The three questions was asked to correspond to Peter's three denial, providing a chance for redemption. But I would like you to look at the gospel in a different way. Do you love me? First, you can only understand Lent by looking through the eyes of Easter. You can only understand Lent by looking through the eyes of Easter. Ano po? Sa madalit sabi, maintindihan mo lang yung pag-aaral mo, yung hirap mo nung ikaw ay nag-aaral, pag ikaw ay nakatapos na. Pag nakatapos na. Ang gustong-gusto ko pong sinasabi ni Steve Jobs, sabi niya, you can never connect the dots by looking forward. You can only connect the dots by looking back. By looking back. Because there's no assurance of what will happen in the future. What you have is your experience of the past. Kaya nga sinasabi natin, pag na-realize natin, sabi natin, kaya pala. Di pa ba, no? Kaya pala. Meron kang realization. Pero pag nakatingin ka sa bukas, wala kang kaya pala. Ang meron ka, baka lang. Di ba ba, no? Baka lang. Kaya pala, is a realization that after the experience, you have learned something. First, you have to understand that God does not take pleasure in human suffering or afflict anyone willingly. Number one, you have to understand this. God does not take pleasure in human suffering. Kasi pag tiningnan mo yung Kwaresma, lalong-lalo na yung mga mahal na araw, yung pagbabata, pagdurusa ng Diyos, bakit hinayaan ng Diyos? Mahalaga yung tanong na yon. Bakit hinayaan ng Diyos? Kung meron kang problema, meron kang pagdurusa, meron kang kalungkutan, meron kang paghihirap, ang tanong ay, bakit hinahayaan? Magkaiba yung hinahayaan sa ginugusto. May mga bagay na hinahayaan. Let it be. Ano po? Yung amin pong isa sa aming alumni, si Father Doji, pinagkukwentuhan namin, ano po, ay classmate ko yun sa media Betis. Ano po? Biglang na-stroke dahil sa kanyang diabetes. Ano po? Wala namang namamatay sa diabetes. Komplikasyon. Ano po? Komplikasyon. So, na-stroke. Nagsimula muna sa panlalabo ng mata. Nagsunod-sunod na. Nagsunod-sunod na. Hanggang kailangan mag-open heart surgery. Tapos, kailangan buksan ng utak. Ano po? Nagsunod-sunod. Dahil lang sa diabetes. And he was confined for 3 years. And recently, he passed away. And Bishop Sok, in his homily, ano po? Questioned God. He was humble enough to question God. Bakit, Lord? Bakit? Ano po? Hindi naman masamang magtanong sa Diyos. You have to learn this.
hindi masamang magtanong sa Diyos. Ano pa? Bakit, Lord? And I was waiting for the answer. Baka naman nagsalita ang Diyos sa kanya, di po ba? Ano? Baka naman, di ba? Ano? Obispo eh, di ba? Ha? Pero, ang sagot daw sa kanya ng Diyos, ganun talaga. Ganun talaga. Ano sasabihin mo? Hindi, wala. Ganun talaga. Hindi po ba? Ano? Ha? Bakit namatay? Ganun talaga. Oh. Bakit nagdusa? Ganun talaga. Oh. Kaya pag may lumalapit siya, bakit ako nagkaganito, Father? Ganun talaga. Hindi po ba? Di ba? Kaya pag kayo nagtanong sa akin, ganun talaga. Ano po? Maganda sagot yun. Di po ba? Ano? Sapagkat may mga bagay na sadyang hindi natin maintindihan. May mga bagay na pinapahintulutan ng Diyos, pero tandaan ninyo, hindi ginugusto ng Diyos na tayo ay maghirap. Remember that. God never takes delight in human suffering. If you want to understand this more clearly, I invite you to read the book of Lamentation, chapter 3, 33 to 64. The book of Lamentation in the Old Testament. It explains the purpose of pain. Number 1, while not enjoying it, may God allow suffering to humble individuals, deepen their faith, or steer them away from destructive path. Hinahayaan ng Diyos. Ano po? Para maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kaya lang, namatay. Ano pang ikatatatag ng pananampalataya ng isang namatay? Hindi po ba? Ano? Ay, pag nagkita na lang kayo uli. Ano po? Pag nagkita na lang kayo uli. Pero magandang pagtuunan ito ng pansin. Ano po? The purpose of pain. Many times you have heard this. Sometimes God will break our body to save our soul. Sometimes God will break our body to save our soul. The soul is more important than the body. Ano po? The soul is more important than your emotions. How you feel. The soul is more important than everything in this world. The purpose of pain is to humble ourselves and perhaps to realize what is more important. The example of Jesus is that God is not distant from suffering. He is described as someone who wept because he wept during the death of Lazarus. He wept when looking at Jerusalem. Kaya mayroong simbahan, pag kayo po ay dumaan sa Palm Sunday Road, dadaanan niyo yung Dominus Flevit, the place, the church where Jesus wept. Lumuha ang Diyos habang tinitingnan niya ang Jerusalem. Sa anong dahilan? Dahil napakabigat sa kanyang kalooban na ang sarili niyang bayan ay matigas ang ulo. Di ba? Ang mga pagluha ng mga magulang ay matigas ang ulo ng mga anak. Kaya nga sinasabi ko sa mga anak, marami ng problema niyong magulang, huwag niyo nang dagdagan. Diba? Huwag niyo nang dagdagan. Ang feeling ng mga anak, ang problema nila, yung kanilang mga magulang. Ano po? Hindi nila naintindihan na sila yung problema. Di ba ba? No? Third, pain is allowed for redemptive purpose. Suffering is never wasted, as it can be used to produce endurance, godly character, and future glory, ultimately bringing about
a greater good. Pagka minsan, yung mga pagdurusa, yan ang nagtataas ng level ng ating pananalig, ng ating pagkatao. Ano po? Kasi pag naranasan mo na, sasabihin mo, napagdaanan ko yan. Kaya mo yan. Kung kinaya ko, kakayanin mo. Di po ba, no? Ang nakakapagsabi lang nun, yung nakaranas. Di po ba, no? Pero kung hindi mo pa nararanasan, wala ka pang masasabi. Di ba? Hanggang drawing ka lang. Pero pag naranasan mo na, pwede mo nang sabihin. But you have to understand this, that not all pain is suffering. Not all pain is suffering. Di ba? Kasi halimbawa, gusto mo talagang mag-aral mag-gitara. Yung mga kilala ko nag-aaral ng gitara, nagsusugat yung daliri. Ano po? Namamaga, nagsusugat hanggang magkalyo. Ha? At hindi sila tumitigil mag-gitara kahit may sugat. Masakit yun. Pero hindi yung suffering. It is part of what you become. Yung mga nagpa-practice ng marathon, ano po? Nagtatawanan kami kasi noong October, nagkamino yung kardinal kasama si Bishop Tobias at ilang pari. Ano po? Ang problema, 72 lang kardinal. 72. Yung kasama niya mga pari, 40, 50, ano po? Ay pagkagising sa umaga, pagkakain, lakad kagad ang kardinal. Ano po? Hindi nagtatanghalian. Wala kang karapatang magreklamo, hindi po ba? Ano? Ha? Sabi ng isang batang pari, sabi niya, nagmumura siya, sabi, sino bang gumawa nitong kaminong ito? Sabi niya, I know ako, sinasama nila ako. Sabi ko, ipagdadasal ko na lang kayo. Na po. Bakit kailangan ko magdusa? Do? Wala naman akong dapat patunayan, di po ba? No? Ay sumama kayo, di po ba? No? Ay nakakahiya na nakatapos ang kardinal ng 72, 80 si Bishop Tobias, ikaw 40 ka lang, di ka makatapos, di po ba? No? Aba, patunayan mo, di po ba? No? Hindi yan pagdurusa. Bahagi yan ng, sabi nga ay sakripisyo. Di po ba? Pag nagsasakripisyo ka, hindi suffering yun. Hindi naman suffering yun. Di po ba? Ano? Hindi porke nahirapan ka, suffering. Ha? You have to understand this. Suffering is something that God wants us to embrace, that we may grow in our spiritual life. Second, number one, God never takes delight in the suffering. Second, He never takes delight in the death of the wicked. As from the prophet of Ezekiel 33:11, God does not take pleasure in the death of the wicked, but rather desires that they turn from their ways and live. Hindi kinatutuwa ng Diyos ng isang makasalanan ay mamatay. Di ba ba, ano? Bagamat nung nagkakabukingan sa korupsyon, sa flood control, may mga nanalangin na sana mga korap mamatay na. Di ba ba, ano? Sana ang mga korap mamatay. Di ba ba, ano? Oh. Kahit si Bishop Sok nagbiro, sana bago ako mamatay, mauna sila. Di ba ba? No? Ha? Pag ikaw talaga ay naapektuhan, hindi mo napipigil na sana mamatay na. Di ba ba? No? Ha? Ang isa sa pinakamasakit na sinabi ni Jesus na nasusulat sa Biblia ay nung bago siya ipinagkanulo ni Judas, ang sinabi niya ay, sana di ka na lang pinanganak. Wala na sasakit doon. Nakuha po ninyo?
Yung sabihan ka, ba, buhay ka pa? Ay, at least buhay ka, di ba ba? No? Pero yung, sana di ka na lang pinanganak, di ba? Napakasakit nun. Wala na sasakit doon. Di ba? Yung mga mag-asawang nag-away, sana hindi na lang ikaw. Di ba? Sakit yun, ano? Kasi mayroon kang, bakit ngayon ka lang? Di ba, no? Di ba? Ang mga drama natin, di po ba, no? Why? Because the heart of God, in the heart of God, God delights in welcoming repentant sinners and seeing them turn from their wicked ways. Kahit gaano kalaki ang pagkakasala, tandaan ninyo, ano po, you'd never wish that person die, but return to the Lord and live. And live. Because it was the desire of God. Whether you like it or not, the context of judgment, while God judges sin, the goal of His warning is to prompt repentance, not to take pleasure in destruction. Palaging mayroong paalala. Bakit? Makasalanan o mabuti, mamamatay naman talaga. Di po ba, no? Makasalanan o mabuti, mamamatay talaga. Ganun talaga. Hindi yung kaya namatayan, makasalanan yan. Hindi. Pagka minsan yung buhay, yun ang makasalanan eh. Ano po? Kaya nga, sabi nga natin, yung masamang damo, matagal mamatay. Di ba? Kasi binibigyan ng pag-asang magbagong buhay. Ano po? Magbagong buhay. Ha? Kaya pagka minsan nakakatakot din yung mahabang buhay mo, di ba ba? Ano? Baka hindi ka nagninilay, baka talagang, ano kaya pinapabago sa akin ni Lord, di ba? Ano? Kasi yung mga santo, maiksi lang ang buhay eh. Maiksi lang. Ibig sabihin, wala nang babaguhin sa kanila. Maayos na sa kanila. Pwede ka nang mamatay. Maayos na ang buhay mo, di ba ba? Ano? The divine character of God that is infinitely benevolent. Sadyang mabuti ang kalooban ng Diyos, that He views the death and ruin of His creatures is a tragedy, not a source of joy. Ano po? So, pag pinag-usapan ng kamatayan, kahit anong iyong naramdaman, kahit anong iyong pagtatampo, kahit anong iyong paghahanap, hindi yung kinatutuwa ng Diyos. So tandaan ninyo, hindi ikinatutuwa ng Diyos ang kamatayan. Kaya nga, ano po, hindi niya kinatutuwa ang kahirapan, hindi niya kinatutuwa ang kamatayan, kaya nga, ang pangatlo ay niyapos ng Diyos ang kahirapan. Jesus took on humanity's suffering, sin and pain through His crucifixion, acting as a substitute to offer healing and peace. He cannot prevent you from suffering because many of our suffering is a consequence of our actions. Di po ba, no? Karamihan naman ng ating mga pagdurusa, tayo rin ang may kasalanan. Tayo rin. Kaya pag ikaw ay pag nagtatanong ka, bakit ba ako nagdurusang ito? Baka kagagawan mo, di po ba, no? Palagi ko yung sinasabi, 3 dahilan. Mayroong kakasalanan na ayaw mong talikura, kaya ka nagdudusa. Ikalawa, mayroong pinagagawa ang Diyos na ayaw mong gawin, kaya ka nagdudusa. Pangatlo, sadyang talagang may tinuturo ang Diyos sa iyo. God wants you to learn something. Kung wala kang kasalanan,
ikaw ay ginagawa mo ang kalooban ng Diyos at ikaw pa rin ay nagdudusa, ay baka may tinuturo ang Diyos na hanggang ngayon, hindi mo pa rin natututunan. Because suffering, whether you like it or not, is part of life. And for you to understand it, even God suffers. In Isaiah 53, verses 4 to 5, He bore our infirmities and sorrows, providing atonement for sins and healing through His wounds. This act represents immense love, addressing physical, mental, emotional, and spiritual pain. Sa anong pamamaraan? Jesus suffered physically. Jesus experienced intense physical abuse, including whipping, crowning with thorns, the torture of crucifixions, which represent healing for human physical sickness and pain. Physically, naranasan ng Diyos ang kahirapan. Second, God emotionally and experienced emotional and mental anguish. He endured the betrayal, mockery, abandonment by friends, and deep sorrow, particularly in the Garden of Gethsemane, meaning he understand emotional pain. Yung tumulo ang dugo mula sa iyong noo, it is a manifestation of emotional pain. Ano po? Hindi naman stigmata yung, ano po? Talagang psychologically, pag sobra ang sakit ng iyong kalooban, ay baka namumutok yung mga pinong ugat. Ano po? Third, even God experienced spiritual separation. Jesus bore the weight of human sin, resulting in temporary painful separation from the Father to reconcile humanity with God. That's why even God said this, "Why have you abandoned me?" Diba? Why have you abandoned me? Physical, emotional, mental, spiritual, ano po? He took the punishment that people deserve, allowing for forgiveness and wholeness. You can only understand this by looking at it through the eyes of Easter. Bakit? Kung hindi muling nabuhay ang Diyos, sa madalit sabi, walang kasaysayan itong ginagawa natin. Walang dahilan ang iyong paghihirap. Walang dahilan ang iyong pagsasakripisyo. Di po ba, ano? Sayang. Sayang ang pagpupuyat sa pag-aaral kung hindi mo rin lang matatapos o hindi ka makakatapos sa iyong pag-aaral. Di po ba, ano? Ba't ka pa nagda-diet kung hindi ka rin lang naman papayat? Di po ba, ano? Di ba? Ang hirap ng hindi kumakain. Ha? Ang hirap. Mananabi ako, ha? Ano po? Kasi, pagkaminsan, we find comfort in what we eat. Diba, no? Ang akin talagang hindi naman kinasasama ng kalooban, pero frustration, yung bang ang unti ng kinain ko, biglang tataas ang blood sugar ko. Ano ba kinain ko? Ay, yung aking patch, nag-a-alarm yung telepono, ano po? Alert. Ano na naman? Diba? Kasi dapat ang range ng blood sugar ko, 70 to 180. Sabi ng cardiologist,
your blood sugar should never go down 70. But it should never go up over 180. Ano po? May range. May range. Kaya, kumakain ka, tapos tinitingnan mo yung sa kabilang table, kinakain niya yung hindi mo makain, di ba, no? Tatanungin mo talaga, ano kasalanan ko, ba't hindi ko yung makain? Di ba, ano? Ha? Tapos tatanungin ka, ba't ang payat mo, Father? Pwede ba, tumigil ka? Ano po? Kasi wala ka makain, di ba, ano? Kagabi, nagbigay ako ng talk sa Tagaytay, kumain kami, ay ang sarap ng suman. Ang sarap ng suman. Pero may natutunan na ako. No? Yung mga classmate ko, may pandaraya. Ano po? Ano yun? Kumain ka muna ng gulay. Puro gulay. Tapos, puro protein. Yan. At pag nakain mo na yon, pwede ka nang magkanin. Pwede ka nang magkarbo. Ha? Kagabi, yun ang ginawa namin. Gulay. Gulay. Tapos, ang dessert namin, suman na may latik. Hinanda ko na ang kalooban ko. Hinanda ko na kasi bawal ang masarap eh. Aba, hindi nag-alarm. Aba, tagumpay. 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 Di ba ba, no? Hindi sakripisyo yun. Talagang normal yun. Kaya lang, kaninang umaga, nag-ritual uli ako. Ano po? Protein. Nung nakakain na ako, nagsuman ako. Ano po? Hindi tagumpay. 193. Tapos pataas ng pataas. Nagbibigay ako ng talk. Distracted ako kasi yung aking outline na sa cellphone, pero nagwa-warning yung aking... Ang hirap, di po ba? Ano? Ha? Bahagi yun. Ano po? Kung walang Easter, ha? Walang Easter, di puro ganito ang buhay. Nakuha po ninyo? Ha? Kaya lang, looking forward at Easter, only those who will rise from the dead has to die first. Naintindihan ninyo? Hello? Only those who will rise from the dead should die first. Ang gusto nyo lang, yung rise from the dead. Ayaw nyo yung will die first. Di po ba, na? Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Teresa of Avila said, if you want to go to heaven, you have to die. You know, it was said by a lady, by a girl at the age of 12. 12? Para namang insulto sa akin yun. 12. Kung naintindihan ito ng bata, 12 years old, ba't hindi ko maintindihan, di po ba, no? Or ayaw ko lang talagang intindihin. Pero ano sabi ko kanina sa homily, may mga bagay na naiintindihan mo, pero ang hirap tanggapin. There are things you can understand, there are things you believe, but these things are difficult to accept. Opo. Sadyang darating yun. Without Easter, Lent is in vain, and there is nothing to hope for. Now, the question, do you love me? Why we have to talk about those questions? Do you love me? The truth is that it is not because
it corresponds to Peter's 3 denials of Jesus. It is not because to provide Peter a chance for redemption. The 3 questions of do you love me give Peter the reason to go on with life. To go on with life. Namatayan ka ng asawa, nagtatampo ka, hindi mo naintindihan. Minsan ang tanong lang sa iyo ng Diyos, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Kasi kung mahal mo ako, habang nabubuhay ka, pwede mo akong pagkatiwalaan. Our capacity to love gives us the power to suffer. Kung sino yung mayroong higit na pagmamahal, mayroong sigit silang kakanyahan na magdusa o magsakripisyo. Di po ba, ano? Ang mga magulang, kahit walang paggalang ang anak, kayang magsakripisyo. Hindi dahil sila ay tanga, sorry for the words. Sadyang ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak ay higit kaysa sa kapayapaan na gusto nilang maramdaman. Peter were given the reason to go on. Dahil hindi mo na maibabalik yun. Hindi mo na maibabalik how you wish you've said, sana na ipaglabang ko. Hindi po ba, no? Yung bang ang tanong ng mga kabataan, Father, kung hindi kinain ni Eva ang bunga ng puno, nasaan kaya tayo? Huwag na natin pag-usapan, kinain eh. Di po ba? Kinain, ano magagawa mo? Di po ba, ano? Kinain eh. Pag sinabi, kung hindi ko kaya pinakasalan yan, Father, nasaan kaya ako? Huwag mo na itanong. Di ba? Pinakasalan mo na eh. Di ba ba? Ano? Kung sana kung hindi ako nag-asawa. Ganun talaga. Nag-asawa ka eh. Di ba ba? Ano? Kaya pag yung pari nagtatanong, bakit ko ba kailangan? Natural. Nagpari ka eh. Di ba ba? Ano? Tama yung salita ni Bishop So. Ganun talaga. Di ba? Kaya pag ikaw mayroong problema mamaya, bukas, sa darating ng araw, ba't nagkaganito? Ganun talaga. Ano po? Lagay mo sa t-shirt mo, ganun talaga. Di ba ba? Para hindi mo makakalimutan. Di ba ba? Ano? Oo. Ganun talaga. Then, it is no longer suffering, but love. Di ba ba, no? Hindi na yan sakripisyo. Hindi na yan pagdurusa. Pag-ibig yan. Di ba ba, no? Pag-ibig yan. Ganyan talaga eh. Nagmahal ka eh. Di ba ba, no? Nagmahal ka. Ang kasama ko lang naman sa kwarto, aso ko. Di ba ba, no? Hindi naman masamang kausapin yung aso. Kinakausap ko. Nakikinig naman. Nakikinig naman. Para namang naintindihan niya. Kausapin mo. Di ba ba? Ikabubuti yun na aking kalooban. Nag-uusap kami. Ano ba? Huwag lang siya sasagot. Di ba ba? Mahirap pag sumagot na. Di ba ba? Ano? Ha? Mahalaga yung ikaw ay merong ano tawag natin doon? You think loudly. Psychologically, it is good that you think loudly. Sinasabi mo yung iyo, iniisip. Di po ba, no? Isara mo lang yung pinto. Ano pa? Kasi baka may makakita sa iyo ay matakot sila. Di po ba, no? It is not about suffering anymore. The moment you understand that you love the 3 questions, the mind, the heart, the feet,
The 3 levels of prayer: meditative, affective, contemplative. You love God with your mind, you love God with your heart, and you love God with all the things you do. The 3 questions of love is not just about redeeming himself from the denial. It is about purpose. It's about purpose. Pag naghihirap ka sa trabaho mo, mahal mo ba yan? Opo. Wala kang dahilan para magreklamo. Di ba ba, no? Wala kang dahilan. Ha? Yung mga naglalaro ng basketball, waking up 4 o'clock in the morning, maglalaro sila mag-exercise hanggang tanghali, kakain, magsisyesta, maglalaro na naman hanggang gabi. Ano po? Abay, si Kobe Bryant, doon sa kanyang autobiography, has to make 4,000 shots a day. 4,000 shots a day. Can you imagine 4,000 shots? Every day? Every day? Ano po? Hindi 4,000 throws, ha? Kailangan 4,000 shots. Because you want to be a good basketball player. Now, I believe to be a saint is more difficult than that. Di ba? Hello? To master a skill is difficult. But to be a saint is much more difficult. Sabi ni Saint Teresa of Lisieux, yung ngitian mo yung taong hirap na hirap ang kalooban mo. Pero gagawin mo, dahil yan ay pagmamahal mo sa Diyos, hindi madali, di po ba? Ano? Kasi yung pangit yung ngiting ayaw di po ba? Ano? Pero sabi ni Saint Teresa of Lisieux, if your Lent, sabi niya, if your Lent invites you to smile on people you have difficulty dealing with, it is not suffering. It is embracing God through them. Diba? You have to accept this. Why it is important that you know you love what you are doing? Because people will fail you. People have failed you, and people will fail you. Binigo ka na ng maraming tao, hindi pa tapos. Habang ikaw ay nabubuhay, bibiguin ka pa ng maraming tao. Di po ba, ano? I guess nagdadasal kayo na tumigil yung gera. Di po ba? Every day. Yan na intensyon sa misa. Di po ba? No? Sana tumigil ang gera. Pinagdadasal niyo po ba yan? O ang alam mo lang, Lord, hear our prayer. Kaya, Lord, hear our prayer. Di ba? No? Marami nagsisimbang ganun Hindi naman nila dinidinig ko na sinabi nung lektor. Ano po? Basta, we pray, Lord, hear our prayer. Ano po? Pero, why do you pray for peace in the Middle East? Why do you pray for peace? Hello? Pinagdadasal mo, tapos pag tinanong ka, why do you pray for peace? Ano po? Ha? Para bumaba ang gas. Di po ba, no? Tama.
Sa madalit sabi, kung hindi tataas ang gas, wala kang pakialam. Nakuha ba ninyo? Pinagdadasal mo lang yung kapayapaan dahil apektado ka. Pero kung hindi ka naapektuhan, wala kang pakialam. Pag nag-aaway ang kapitbahay mo, bahala sila sa buhay nila. Di po ba, ano? Magpatayan kayo dyan, bahala kayo. Di po ba, ano? Oh, ay. Matibay siya. Oo, sige, sige. Di ba? Manunood pa kayo. Oh, yeah, sige. Sige. Yan. Yan. Di ba, ano? Di ba, ano? Alam ko yan. Di po ba, ano? Ha? Pagkamisan yung kapitbahay namin dito sa seminaryo, kailan kaya matatapos yan? Pero pag nagbatuhan na ng apoy, di ba? Ay, delikado yan. Pag nasunog sila, masusunog tayo. Hoy, tigil yan! Bakit? Apektado ka eh. Nakuha po ninyo? Minsan ang ating pakikialam ay dahil tayo ay naapektuhan. Pero kung hindi tayo naapektuhan, wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam. Mga minamahal na mga kapatid, kaya, kung hindi natin naranasan, kung wala tayong kinalaman sa muling pagkabuhay ng Diyos, baka wala rin tayong pakialam kay Jesus. Wala rin tayong pakialam. Pero alam natin na nasa malayong lugar tayo, yung kanyang muling pagkabuhay, nakikinabang tayo. Di po ba, ano? Mayroon ba tayong interes sa isang lalaki na nabalitaan mong ipinanganak ng isang birhen? Sa tingin ko, wala tayong pakialam. Pero dahil meron tayong pakinabang, bigla tayo nakialam. And you have to understand this, that the meaning of Lent, the meaning of Easter, is because it is for us. And we are affected with it. Ang muling pagkabuhay, the resurrection, is not that I will rise after death. But I always say this, that I will also see the people I love. That I will be able to embrace again the people I love. The longing of the resurrection is not that I will rise again, but I will see again the people I love. And what is the invitation? What is the invitation? Number one, you must learn to forgive. You must learn to forgive. You have heard this. This is not about the other people. To forgive is never about other people. To forgive is always about ourselves. Who are the people we need to forgive? Number one, you might not understand this, but I want you to begin with this. You must begin forgiving your parents. You must begin forgiving your parents. Many of your doubts, many of your sufferings, many of your pains were caused
by your parents. How? Because they were the first people you loved, and they were the first people who betrayed you. Sila ang unang mga taong bumigo sa inyo. You were disappointed in some point in time after realizing that they are not perfect. They are not perfect. Forgive them. Forgive your parents, for they have failed you at some point in your life. Look back. Sometimes, our inability to trust other people is because our parents failed us. The late Father Ben Carlos lead me through it. Before our 30-day retreat, sabi niya, forgive your parents. I cannot imagine anything. How can my parents fail me? Mabuti ang magulang ko. Ano po? At sabi niya, just begin by saying, Ma, Pa, I forgive you. And later on, as you continue to forgive, things will come out, the hidden pain will come out. It's only then healing will take place. Forgive your parents. Second, forgive other people, beginning with your siblings. Because sometimes, they are competitors of your love. Kung sulok ang anak, ay di walang kalaban, di po ba, no? Pero kung marami kayong magkakapatid, alam mong meron iyo dapat, pero napunta sa iba. Di ba, no? Kasalanan ba nila yun? Nakapatid mo sila? Hindi. Kasalanan ba nila? Nakapatid ka nila? Hindi rin. Pero, ang isa sa mga taong nakasakit sa atin ay ang sarili nating kapatid. Yung mga kasalo mo sa lamesa. Yung mga kaagaw mo sa damit, sa regalo, sa pasalubong, sa ulam. Di po ba, ano? Hindi mo naalala na minsan nag-away kayo sa ulam. Di ba, no? Or, hindi kayo nag-away, pero gusto mo yung kanya. Gusto mo yung hita ng manok na nasa kanya, kasi yung nasa iyo pakpak. Di po ba, no? Pero, kinain mo pa rin yung pakpak na ninamnam mo. Ano po? Iniisip mo na lang, hita ito, hita. Di ba, no? Or sapatos. Learn to forgive your parents. Learn to forgive your siblings as you forgive other people. Because later on you will realize you were hurt by other people without them really hurting you. Nasaktan tayo ng ibang tao na hindi naman nila sinasadya na tayo ay saktan. Nasaktan tayo ng ibang tao
na hindi naman nila alam na ikaw ay nasaktan nila. Di po ba, no? Forgive them. Third, learn to forgive yourself. Learn to forgive yourself, especially the crazy things you did. Ano? Yung mga ginawa mong sana di ko ginawa. Di po ba, no? Na tanging ikaw lang nakakaalam. Di po ba, no? Yung palagi mo sinasabi sa sarili mo, ang tanga-tanga ko, ang tanga-tanga ko. Inuulit mo ba, di ba, no? Ang tanga ko. Sabi ni Lord, oo. Ang tanga. Di ba? Learn to forgive yourself. Because you can never undo the hurt that had happened to you. The struggle of Peter is how to forgive himself. That's why God has to ask him, do you love me? Do you love me? Ano po? People has failed you. The world will fail you. You must learn to forgive your parents, your siblings, other people, yourselves. And, ang sabi, kahit hindi mo na magawa ang personal, learn to say, I'm sorry. Sometimes we suffer on something we do, even without affecting the other people. Naranasan niya ba yun? Yung nagsabi ka, sorry ha. Saan? Ganito, ganito. Wala yun. Di ba, no? Pero ikaw apektado. Pero sila, wala yun. Kasi naramdaman mo, katangahan yung ginawa mo, hindi po ba, no? Hindi mo mapatawad ang kasarili mo. Learn to say, I'm sorry. Hindi po ba, no? One of the most difficult thing to say is, I'm sorry. I'm sorry. It is important because it will help you love the things you need to love and the people you need to love. Mahirap yung nagpapatuloy ka sa mundong ito dahil natatakot ka lang. Mahirap yung nagpapatuloy ka sa mundong ito para lang makaraos. Dapat ang dahilan ng iyong pagpapatuloy ay nagmamahal. Nagmamahal. Maraming beses ko yung sinasabi, paulit-ulit yan, nakakapagod na yan. Ano po? Na hindi ka pwedeng magmahal, na hindi ka marunong magtiis. Hindi ka pwedeng magmahal, na hindi ka marunong magsakripisyo. Hindi ka pwedeng magmahal, na hindi ka marunong magbigay. Hindi ka pwedeng magmahal, na hindi ka marunong maglingkod. Sapagkat may mga bagay na napakadaling gawin ng walang pagmamahal. At magandang ipaalala sa sarili natin, it is good to always remind ourselves that at the end, everything will be measured in love. That's why Mother Teresa of Calcutta has always reminded us of this, that we are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Love must be the reason. Bakit ka nagsisimba? Dahil alam mong mahal kita. Late that I realized why God allowed me to experience depression. Why did God allow me to get depressed? Ano po?
Ang problema sa depression, yung mga depressed, hindi nakikinig. Hindi yan nakikinig ng payo. Ano po? Sarado ang daigdig niyan. And when Father Ben knew that I am depressed, he never advised. The only question he had been asking through the days, through the months, is, how are you? Kumusta ka na? Ang sagot ko lang, hindi ko pa alam. O sige. Hindi niya sinabing magdasal ka, wala sinabi. Alam niyang walang saysay yun. Ano po? If you see people who are depressed, just walk with them. Sit with them. Listen to them. Ano po? Listen to them. I was depressed. And I realized that during the depression, what made me survive is God reminded me that He loves me and that I love Him. Sapat na yon. Hindi ko naintindihan. Inaamin ko, sinasabi ko sa Diyos, Lord, hindi ko ito naintindihan. Pero ang alam ko lang ay mahal kita at alam mong mahal mo ako. Yun lang. And because of that, I survived. Because of that, I begin to understand why Jesus has to ask Peter, do you love me? Do you love me? That's the only way to survive. Because you love me. And you know that I love you. There are pains in your life that will never go away. That you will never understand. That you will never overcome. But the only way to make you survive is to keep this in your mind, that there is a God who loves you. And this God waits for you to say, I love you. A friend in a community would call 2 o'clock in the morning. The wife would call 2 o'clock in the morning. At sabi niya, pasensya ka na, Father Dave. Pero ang kuya mo, ano po? Kuya sa community, needs somebody. I would go to their house at 2 o'clock in the morning. Sabi, kumusta ka, Kuya Noli? Yun lang. He will sit at the end of the table. I will just sit few chairs away from him. He will not talk. I will not talk. Just to accompany the person. Just to accompany the person. Naintindihan ko siya kasi pinagdaanan ko. There are things you can only understand because you have gone through it. But please don't pray that you will go through it. Intindihan po ninyo? Don't pray. But when it comes, what I'm trying to say, my dear friends, my brothers and sisters, do not forget what you have heard tonight. God will ask the question, do you love me? He will not explain. He will never ask. Ang tanong lang ay, mahal mo ba ako? Alam niyo, mahirap yun. Yung lumuluha ka, tumutulo yung sipon mo habang naiyak ka. Tapos tinatanong ka, mahal mo ba ako?
Di ba? To understand Lent is to understand by looking at it through the eyes of Easter. Because in Easter, Jesus asked the question not only to Peter but to all of us, do you love me? Do you love me? Brothers and sisters, we are invited to focus on the learnings, not on the disappointments. We have to understand that the only way to go on is to understand that we are loved in spite of our failures. We have to understand that we are loved in spite of our failures. Habang ako'y tumatanda sa aking pagkapari, the more I understand by late spiritual director Father Ben Carlos, who would always shout and tell me, tanga. Tanga. Ano po? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, tanga. Ano po? Tapos mga ngatuwiran ako. Ano po? Mga sasabihin niya, gago. Ano po? Di dalawa. Ha? Huwag ka nalang mga tuwiran. At least hanggang tanga ka lang. Di po ba? Tanga is not a curse. It is making you realize you are not using your intellect more than how it functions. Anong hindi mo maintindihan? Yun ang ibig sabihin ng tanga. Ano yung hindi mo maintindihan? Ako po ninyo. Kasi pag sinabi niya, anong hindi mo maintindihan? Ang haba eh. Di po ba, ano? Tanga lang. Tanga. Ang ibig sabihin talaga nun, anong hindi mo maintindihan? Di po ba, ano? Di ba? And later on, now I begin, as I grow old, I begin to understand. Diba? Sadyang ganun ang buhay. Ano po? Pag nakita ko kayo may t-shirt, ganun talaga. Ano po? May natutunan kayo sa gabing ito. Ano po? Kasi mas pangit naman yung tanga. Di po ba? Di ba? Di ba? Ganun talaga. Ganun talaga. There are things you cannot understand. And the only way to go on, to move on, is to understand that in spite of everything, God loves you. Do you love me? Di po ba, no? Kaya pag nahirapan ka sa mga darating na araw, do you love me? And when you look at the cross, the more you understand, it is not just a suffering, but a way for God to tell you, I love you. God asked the question, do you love me? And God will answer the question in the cross saying, do not forget, I love you. Diba? Lord, ang sama naman. Lord, ang sakit naman. Don't forget, I love you. Ano po? Nakumpo niya? So, kaya naintindihan ko na. Bakit sinasabing, tanga, tanga. Kasi mas maiksi doon sa anong hindi mo maintindihan. Di ba ba? Ano? Di ba? Well, sadyang tayo hinuhubog ng ating panahon. Di ba ba? Ano?
I will stop here. Meron po ba kayong tanong? Maliwanag? Ay! Oh. Tanga. Please pray about it. Ano pa? Do not pray that you will go through it. Don't pray that you will go through it. But just pray. Just pray. Doon sa mga taong merong may question? Ano? Basket. Basket daw. Yung pong may gustong ibigay, ano po? Yung pong basket, ano po? Thank you. Ano po? Walang tanong talaga. Ay talagang, naintindihan ninyo. Ano po? Ganun talaga, di po ba? Ano? Paki-pause lang yung basket. Let's spend some moments of silence and let us pray to the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, let's spend few moments of silence, and I invite you that you ask the Lord for a special grace. Yung may mga pinagdadaanan na kalungkutan, pangungulila, mga pagtatanong, mga kahirapan, sakit ng kalooban, the difficulty to ask the question, do you love me? Ask the Lord for the grace to be able to see your life in the eyes of Easter. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa biyaya na inyayahan mo kami na magtipon-tipon. Salamat po, Panginoon, sa mukha ng buhay na ipinakita mo sa amin. Salamat po sa iyong pagmamahal sa gitna ng aming mga pagkukulang. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang humpay na pagtuturo para sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapagaling sa aming mga karamdaman. Salamat sa pakikibaka sa mga pinagdadaanan naming hirap sa buhay. Panginoon, nawa po'y patuloy mo kaming ingatan. Ilayo mo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sa ligalig, sa problema, lalong-lalo na dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Panginoon, ipagsanggalang mo kami. Ang aming mga kabuhayan, ang aming trabaho, ang aming mga negosyo, ang aming mga gawain. Ipagsanggalang mo kami, Panginoon. Itaguyod mo kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Idinudulog ko po ang mga kapatid naming may karamdaman, nawa po ay hilumin mo sila. Panumbalikin mo ang kanilang mga kalusugan. Panginoon, nawa po ay huwag silang mawala ng pag-asa. Puspusin mo ang kanilang mga puso ng pananalig sa iyong mga pagmamahal. Idinudulog ko po sa iyo ang aking mga kapatid
na mayroong mga sugat na dinulot ng pagkakamali o pagkukulang na kailang mga mahal sa buhay. Pagkukulang at pagkakamali na kailang mga magulang, kapatid, kabiyak, kaibigan. Hilumin mo kami, Panginoon. Hilumin mo ang aming mga sugat. Mga sugat ng pangungulila, dala ng pagpanaw ng aming mga mahal sa buhay. Hilumin mo kami, Panginoon. Pawiin mo ang aming mga luha. Pawiin mo ang aming mga kalungkutan. Panginoon, kung sino man may mga pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila. Alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Kung ano man ang mga pamilya na nasira, dala ng pagkakamali o pagkukulang ng sino man, naway mayroong pagbabalikan, pagkakabuklod-buklod, mayroong panibagong pagmamahal. Huwag naming sayangin ang mga natitirang araw ng aming buhay sa galit, pagtatampo. Naway matutunan namin magpatawad. Matutunan naming patawarin ang aming mga sarili. Matutunan naming humingi ng tawad. At lakbayin ang mga darating na araw sa pagkaintindi na kami ay iyong mahal at mayroon kami pagmamahal sa iyo. Itinataas namin ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. Nawa sa mga pagpapalang aming matanggap sa gabing ito, sila rin ay iyong pagpalain. Sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, aming patron San Lorenzo Ruiz. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us. And after these our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang gabi po sa inyong lahat.